So, for our quiz, ito yung magiging quiz natin ngayon. So, we call it BSIT Tic-Tac-Toe. So, dito guys, nag-import ako ng dalawang sprite. One is yung ating Stonewalk. Kung naalala nyo siya, ito siya. Yan. At isa naman, meron akong mga sprite dito for players. So, nagpili ako ng isa dito. For example, ito. Yan. So, yan yung character natin. So, ito yung player 2, while this one will be yung player 1 natin. So, basically, yun yung mga images na gagamitin natin or sprite. So, two players siya. Syempre, ang unang titira yung player 1. So, will be yung tile natin. Then, player 2 will be yung character. Let's say, for example, ayan siya. Then, kailangan mo lang i-align yung characters na meron ka. So, for example, yan. Tapos, ito. Tapos, yan. And then, pag na-align mo siya, player 1 wins. So, same thing sa ating player 2. Pag niran natin yan, say for example, player 2 naman yung magwi-win. Ay, sorry, mali. Then, yan. So, player 2 wins. So, kahit anong side siya, pwede. No? So, ganun yung magiging type of quiz natin. So, kailangan images or sprite yung gagamitin natin. Ngayon, bibigyan ko kayo ng reviewer para sa magiging quiz natin. So, I deleted yung mga code dito para at least maging clear and malinis yung explanation natin pagdating sa game na to. So, as usual, meron tayong class dito na pangalan ay game panel. Kasi sa panel tayo magdo-drawing. And then, of course, I extend yung JPanel natin to have yung mga methods, resources na kakailanganin natin to draw yung mga 2D graphics natin. So, to start etong part na ito, ang unang gagawin ko is, of course, to declare yung tile size at saka yung grid natin. So, una, declare ko yung final and then yung data type and then yung title size na meron tayo. Ang size natin, let's say for example, 150 siya. So medyo malaki yung tile size or yung cell ng ating grid ngayon. So dito naman ay final int, sabihin na natin grid size. Ang grid size naman natin, liliitin lang natin siya, let's say 2 or 2 by 2 yung magiging grid size natin. And then, after nun, magde-declare tayo ng array, of course, and two-dimensional array since gagawa tayo ng grid. And then, ang ipapangalan natin sa grid na to or grid na to is board. Okay? So, sabihin natin na magke-create nga tayo ng ganon na board. And ang size ng board natin will be grid size. And then, grid size. So, kung ano ngayon, yung value ng grid size natin, yun yung magiging sizes ng ating board. So, sabi ko nga, 2 by 2 yung gagamitin natin. So, rows and columns, 2 sa rows, 2 sa rows, and then 2 naman sa columns. Kaya 2 by 2. So, yung magiging mechanics ng reviewer na to is of course, kapag 0 yung value, empty siya. Kapag naman 1, ibig sabihin, ito yung player 1 natin. Kapag naman 2, of course, ito naman yung magiging value ng player 2 natin. Okay? So, let's set yung unang player. So, sabihin natin, in current player, so yung current player natin is 1. So, sa mga game naman ay yung unang tumitira will be yung player 1 natin. Then, magke-create tayo dito ng constructor na sinasabi natin. So, i-declare natin yung public, then yung game panel natin. So, constructor, same name sa magiging class natin. Okay, so lalagyan mo lang siya ng open and close
parenthesis, and then yung open and closing bracket natin. Then dito sa loob ng game panel, of course, isa-set natin yung dimension ng mismong board natin. So let's say this board ay isa-set natin yung preferred size niya. Then ang isa-set natin na dimension para dito will be yung tile size natin, yung 150 multiply by grid kasi magto 2 by 2 nga tayo. So, same thing sa gagawin natin na rows and columns naman ay sasabihin natin tile size multiply by grid size. So, para ang value ng board natin will be 2 by 2 grid and then ang laki ng cell niya ay 150. Okay? So, sabihin natin, this board, ang set background niya ay sabihin na natin color dot white. Hindi ko alam anong difference ng capital and small, pero kayo na bahala mag-find out kung anong difference nila. But still, ang kulay niyan ay white pa rin yung background. Okay, so next setup na gagawin natin, dito na natin i-declare yung tinatawag natin na mouse click handler. So dito yung pakikinggan ng mismong program natin kung nag-click ba tayo or hindi. So sabihin natin, this board dapat ay meron siyang tinatawag na add mouse listener. So, ibig sabihin, yung board natin kailangan mapakinggan niya if may nagki-click ba sa mismong mga cell natin. So, sabihin natin ay new mouse adapter. Yan. So, automatic meron na yung open and close and then yung semicolon is set up niya. Then, ang gagawin natin ay public. Set tayo dito ng method. Public void mouse click. So, meron ngayon tayong method na mouse click dito at tatawagin natin yung mouse event na meron tayo. So, sa mouse event natin, magdi-declare tayo ng variable. Let's say, for example, E. Since event, short for E. Okay, so then mag-open and close tayo ng curly bracket. So ngayon meron tayong magli-listen if may nagki-click and then titignan natin yung mouse event na yon. So anong gagawin natin sa mouse event? Una is kukunin natin yung column. Okay? So ang gagawin natin, tatawagin natin yung mouse event na variable e dot getX. So para makuha natin yung position ng x axis natin. Then kapag nakuha mo yon, i-divide mo ngayon yan sa tinatawag natin na tile size para makuha mo yung pixel ng ating mouse click. So kung naalala niyo yung formula para makuha yung pixel, no? Remember, magkaiba yung pixel at saka yung grid position natin. Okay, and then next naman is kukunin natin yung row. Dito naman, syempre, e.getY naman tayo kasi kukunin natin yung y position ng ating mouse click. And then divide natin yan sa tile size natin. Okay, so ngayon may kumukuha na ng position ng x and y natin. Yung next part naman will be yung magiging condition natin. So if daw yung row natin ay less than sa grid size. So para saan ba yung row less than grid size? So basically, titignan kasi natin dito kung valid yung click ng user natin. Baka kasi nagki-click siya, wala naman sa grid. So, chine-check din natin yan for validity ng mouse click natin. Of course, hindi lang yan sa row natin. Kukunin din natin yung sa mismong column ng mouse click natin. So, syempre, ile-less than din natin siya sa grid size na meron tayo. Okay? So, ngayon, meron na tayong nag-check kung ang rows and columns natin valid ba yung click. After nun, meron pa tayong i-check.
Ang iche-check natin siyempre, since pa-box 'to, 2x2 grid, kailangan nating basahin kung yung kini-click niya ba is already click na or hindi pa, okay? So, para ma-check yun tatawagin mo yung board, tatawagin mo yung row, at saka yung column, okay? So, anong sabi natin sa rule? Kapag zero, ibig sabihin empty or hindi pa siya naki-click. So, ang gagawin ngayon natin, equal equal into zero. So, meron tayong tatlong condition na chine-check. Una, kung valid ba yung row natin. Pangalawa, kung valid ba yung column natin. Pangatlo, kung na-click na ba or hindi yung mismong grid natin or yung mismong cell natin. So, yan yung chine-check ngayon ng if condition natin. So, sa loob ng condition natin, ang gagawin natin, yung board natin, syempre, titingnan natin yung rows and columns. And then, equal natin siya sa current player. Syempre, siya yung unang gumagalaw dito, yung player number 1. Ngayon, syempre, since alam natin kung sino yung player na yan, I mean, alam natin 'no, na meron tayong chine-check kung sinong player 'yan, kailangan naman natin i-check to identify kung player 1 ba 'yan or player 2. So, ang gagawin natin, tatawagin natin si current player, then i-equal natin siya, then open and closing bracket, then current player is equal to 1 kasi siya yung unang player natin. So, i-check natin if yung nagki-click ba ay yung player 1 or yung player 2. So, gagamit tayo ng ternary operator dito. So, kung current player natin ay 1 siya, ang gawin natin, iset mo yung second click sa player 2. Kapag naman player 2 yung nag-click na, iset mo siya into player 1 ulit. So, yan ngayon yung magiging condition natin. So, for example, yung current player mo is yung player 1. So, nag-click na siya. Obviously, ang condition ngayon natin is set niya into player 2. So, let's say for example, nag-click na si player 2. Isi-set niya ulit yan, ibabalik niya kay player 1. And then, iikot lang yan hanggang sa maklik lahat natin yung mga board or yung mga cell na meron tayo. So, of course, gagawin natin dito is re-repaint natin. So, para maganda yung flow ng graphics natin. So, kailangan natin mag-repaint. Okay, so yung next part naman na gagawin natin, since meron na tayong grid na gagamitin, magsaset naman tayo ngayon or magdodraw naman tayo ng line para makita na natin yung cell by cell at rows and columns natin. So, eto kailangan niyo siyang tignan 'no, kasi, kapag nagkamali tayo sa implementation, pumasok tayo sa maling bracket, hindi aandar ng maayos yung grid natin. So, meron tayong 1, 2, 3, and 4. So, sa baba ng pang-apat na bracket, ang gagawin natin, ide-declare natin yung protected void paint component natin, 'yan. So, sa paint component natin, siyempre gagamit tayo ng graphics dito. Then, i-declare natin yung variable g ng graphics natin. Okay. So, ngayon, ang next part na gagawin natin is we will declare yung tinatawag po natin na super dot paint component. Then, yung g natin. So, kung naalala nyo tong part na ito, no, kasi nagke-create lang tayo ng graphics dito. So, quick fix, tignan natin. Pinapa-public niya. Sige, let's try public. Okay. So, pinapa-public niya. Ayaw niyang gawing protected yung paint component. So, pinablik ko siya. Pero it's supposed to be protected, guys. So, in this case, hindi pa alam kung ano yung problem niya. But,
let me introduce lang yung gagamitin nyo. But this supposed to be protected kasi nandito yung mga graphics natin. So for now, let's declare yung super.pin component natin. Then automatic nandyan na yung G-graphics natin. Then dito magde-declare tayo ng graphics 2D. Then variable na G2 natin, short for graphics. Okay? Then next ay graphics naman natin na 2D. Then extend natin yung variable na G natin sa kanya. Okay, so after that, draw na tayo ng graphics natin or ng mismong grid lines natin. But before that, inset muna natin yung color ng mismong line natin. So g2.set color. Ang set nating color dito, let's say color black since white yung background natin. So kailangan black yung lines na meron tayo. Then isa-set natin yung thickness ng line natin. So hindi siya masyadong makapal at hindi siya masyadong manipis. So gagamit tayo ng 2 pixel. So set stroke. Yan. And then sabihin natin new basic stroke at sa loob ng basic stroke natin, lalagay natin yung 2 kasi po 2 pixel yung thickness ng mismong line na meron tayo. So, ang gagawin natin, puposition na natin siya from x1 to x2 at saka y1 to y2. Kagaya nung mga previous discussion or sa previous video natin. So, para magawa natin yon, gagamit tayo ng for loop. So, for, sabihin na natin, int I is equals to 1. Then, I is less than. So, grid size dapat yan. And then, I plus plus. Then, sa loob niya, dito na natin kukunin yung x1, x2, tsaka y1, y2 ng Cartesian plane natin or ng mismong grid natin. So, g2 dot draw line. Yan. So, papansin nyo, meron tayong x1, y1, x2, y2. So, yun yung sinasabi ko sa yung start and end natin. So, dito, ang gagawin natin, i-multiply kasi natin dapat para makuha natin yung sizes. Pero, i-delete ko na muna itong mga to. So, I multiply by title. Okay? So, let's say, ito yung x1 natin. Yung x1, x2, y1, y2 natin. So, 0. So, kayo na mag-compute kung ano yung computation dito. No, ang kinukuha kasi natin dito is pixel. Okay, so eto, compute nyo kung ano yung na-compute nyo, dito yung start. And dito siya mag-end nun. Okay, so after nun, I multiply by title size. Then, copy ko na lang or title size multiply by grid size. Ayan. So, next is, copy ko na lang siya. Of course, papalitan natin yung laman niya kasi magkaiba yung x and y natin. So, dito naman, sabihin na natin 0. Tapos, I multiply by title size. Then, title size multiply by grid size. And then, I multiply by title size. So, if I were you guys, explore ko to, ma-manipulate ko yung data sa loob para makita nyo kung ano yung changes na mangyayari over time na pinapalitan nyo sa yung loob ng mga parameters natin dito. So, basically, ang ginagawa lang dito is nagke-create lang tayo ng lines sa grids natin kagaya sa magiging output natin. Okay? So, yan yung sa lines ng grid natin.